Ang marahang ugong ng makinang sidad ni Daniel ay halos hindi marinig sa loob ng eksklusibong Ayala, Alabang Village. Humahagupit ang malakas na ulan sa labas. Ang bawat patak ay parang maliliit na kristal na sumasabog sa windshield ng sasakyan. 3 araw sa Cebu para sa isang mahalagang business deal, ngunit sulit ang pagod. Ang bagong high-rise project na isasara niya ay magpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakabatang henyo sa mundo ng real estate. Pagsapit niya sa malawak at perpektong landscape na driveway ng kanilang modernong mansyon, isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sorpresa ito. Hindi niya sinabi sa asawang si Catherine o sa kanyang inang si Lourdes na uuwi siya ngayong gabi. Naisip niyang madadatnan niya ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay niya na naghahapunan o marahil ay uusap sa sala. Ang imahe na yon, ang perpektong pamilya sa loob ng perpektong tahanan na pinaghirapan niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hinihinto niya ang sasakyan ng medyo malayo sa pangunahing pinto para hindi marinig ang makina. Dahan siyang bumaba gamit ang kanyang leather briefcase bilang pansamantalang panangga sa ambon. Ang hangin ay malamig at basa, ngunit hindi nito napawi ang init sa kanyang dibdib. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang kumbinsihin niya ang kanyang ina si Lourdes na iwanan ang maliit nitong apartment sa Ilo at tumira sa kanila. Sa edad na 72, karapat-dapat na itong magpahinga at maranasan ng karangyaang hindi nito natikman habang itinataguyod siyang mag-isa. Habang papalapit siya sa malaking pinto na gawa sa naara na pansin, na niyang nakalak ito mula sa loob. Kakaiba? Palagi itong unlaked hanggat hindi pa sila natutulog. Narinig niya ang mahihinang tunog ng musika at matinis na tawanan ng mga babae, hindi nagmumula sa mainlayling kaya, kundi sa lanay sa likod, bahay. Kumunot ang noon ni Daniel. May mga bisita pala si Teran. Siguro isa na namang bigla ang intimate gathering kasama ang mga amigismis at mamahaling alak. Sa halip na kumatok, nagpasya siyang dumaan sa gilid ng bahay, patungo sa mga siliding glass doon ng lanay. Doon, mas malinaw niyang maririnig ang kasiyahan. Ang bawat hakbang niya sa basang damo ay nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Ang tawanan ay mas malakas na ngayon, matinis, at walang pakiramdam. Mula sa siwang ng mga halaman, natanaw niya ang eksena sa loob. Nakaupo si Catherine at ang 3 nitong kaibigan sa mga mamahaling ratan na upuan. May hawak na mga kupita ng puting alak. Ang mesa ay puno ng keso, ubas, at iba pang pampagana. Ang ilaw sa loob ay mainit at kaaya-aya. Isang perpektong larawan ng karangyaan. Ngunit may isang bagay na mali. Isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Daniel at nagpabagsak sa kanyang puso, na parang bato. Sa labas ng glass door, sa ilalim ng maliit na nakausing bahagi ng bubong sa isang sulok, kung saan bahagya lamang siyang napoprotektahan. Mula sa humahagubit na ulan, may isang nakayukong figura. Ang kanyang ina, si Lourdes. Nakatayo ito roon. Nanginginig yakap ang sarili. Ang suot nitong simpleng duster ay basa, at nakadikit sa kanyang payat na katawan. Ang kulay abo niyang buhok ay gusot at tumutulo, nakadikit sa kanyang anit at mukha. Sinusubukan niyang gawing maliit ang kanyang sarili, na parabang nais niyang maging invisible sa gitna ng dilim at lamig. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan, puno ng isang uri ng pighati na hindi niya pa nakikita dati.
isang halo ng kahihiyan at pagtitiis. Nang sa wakas ay magtamak ang kanilang paningin ng laki, ang mga yon sa purong takot hindi sa ginhawa. Umiling ito nang bahagya isang desperadong tahimik na pakiusap na huwag siyang gumawa ng eksena. Ngunit huli na ang lahat. Pumagsak ang hawak niyang briefcase sa basang damuhan. Nabitawan niya ito nang hindi namamalayan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Mas malamig pa kaysa sa ulang bumubuhos sa kanya. Para siya nang binuhusan ng kumukulong yelo. Ang perpektong imahe ng kanyang pamilya ay biglang nabasag na parang salamin. Walang aatubiling sumugod siya sa salaming pinto at kinalampag ito ng buong lakas. Ang malakas at desperadong tunog ay bumasag sa masalang hinig ng musika at tawanan sa loob. Glab-glob-glob. Napatigil ng lahat. Ang tawa sa mukha ni Xirin ay naglaho, napalitan ng pagkainis, at pagkatapos ay nang natatarandang pag-aalala nang makita siya at ang kanyang ina sa likuran niya na nakatayo sa gitna ng ulan. Diyos ko! Sigaw ng isa sa mga kaibigan nito. Agad na tumayo si Citeran. Ang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng pagkasindak. Mabilis niyang binuksan ang sliding door. Daniel, Moni, anong ginagawa mo diyan? Bakit ka nagpabasa? Ngunit ang mga mata ni Daniel ay nanlilisik, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa nanginginig na katawan ng kanyang ina. Oh my God! Tita! Sabi ni Citeran sa isang boses na puno ng aalala na parabang ngayon niya lang napansin si Lourdes. Mabilis siyang lumapit dito. Diyos ko, nalito na naman si tita at lock ang sarili sa labas. Kanina ko pa siya ninahanap. Ang kasinungalingan ay napakakinis, napakapraktis na kung ibang tao ang nakarinig ay tiyak na maniniwala. Ngunit nakita ni Daniel ang saglit na igting sa panga ni Karen ang kislap ng inis sa mga mata nito bago ito napalitan ng peteng aalala. Nilagpasan niya si Citeran na parang hindi ito umiiral. Diretso siya sa kanyang ina. Hinubad ang kanyang mamahaling coat at mainat na ibinalot sa nanginginig nitong mga balika. Naramdaman niya ang panlalanig ng basang damit nito na tumagos hanggang sa kanyang bala. Inay, bulong niya ang boses ay basag sa pinaghalong galit at awa. Halika na po sa loob. Inalalayan niya ang kanyang ina. Papasok. Si Lourdes ay hindi makatingin ng diretso sa kanya, ang mukha nito ay nakayuko sa kahihiyan. Yaya Narsin, kumuha kayo ng tuwaya at kumot bilis. Sigaw ni Cherin, abala, sa ate bilang isang responsableng manugang sa harap ng mga kaibigan niyang mga inkomportabling nakatayo. Tita, okay lang po kayo? O Daniel, I've been so worried. Minsan talaga nakakalimutan na niya ang mga bagay. The doctor said, we should respect this. Ang mga kaibigan ni Theron na nakakaramdam ang matinding tensyon ay mabilis na nagpaalam. Dear Eileen, we should go. Sabi ng isa hindi makatingin kay Daniel. Yes, it's getting late. Call me tomorrow. Okay. Habang nagmamadali silang umalis ng atensyon ni Theron, ay bumalik sa eksena. Maingat niyang hinawakan ang braso ni Lourdes, pero hinawi ito ni Daniel ng may diin. Ako na, sabi niya sa isang boses na hindi iiwan ng puwang para sa argumento. Dinala niya ang kanyang ina sa guest room nito sa ibaba. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling sumunod, dala ang mga tuwalya at isang tasa ng mainit na tsa.
Habang tinutulungan ni Daniel na punasan ng buhok ng kanyang ina, napansin niya ang mga pasa sa braso nito, maliliit luma, na tila mula sa mahigpit na pagkakahawak. Okay na ako, anak. Mahinang sabi ni Lord, umiiwas pa rin ng tingin. Huwag mo'n alalahanin, kasalanan ko. Nahilo lang ako at napalabas. Ang bawat salita ay parang isang kunyal sa puso ni Daniel. Ang kanyang ina, isang dating respetadong profesora ng kasaysayan sa Iloilo. Isang babaeng nagpalaki sa kanya ng may dignidad at lakas ay nagsisinungaling na yon para pagtakpan ng kalubitang dinaranas nito, para protektahan siya, para protektahan ang kanyang perpektong buhay. Matapos niyang matiyak na komportable na ang kanyang ina, tahimik siyang umakyat sa kanilang master's bedroom. Naabutan niya si Catherine na nag-aayos ng sarili. Sa harap ng salamin, tinatanggal ang kanyang mga alahas. Grabe ang gabing iyon, sabi nito ng may buntong hinina. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. We really need to talk about getting your mother professional help. Daniel. It's getting worse. Hindi sumagot si Daniel. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang shower. Habang bumubuhos ang mainit na tubig sa kanyang katawan, hindi nito kayang alisin ang lamig na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang nakita niya kanina ay hindi pagkalimot. Iyon ay kalupitan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Catherine, hindi siya mapakali. Ang mahimbing na paghina nito ay isang insulto sa gumugulong na bagyo sa kanyang isipan. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang eksena, ang basang katawan ng kanyang ina, ang nanininig nitong mga kamay, ang mga matang puno ng takot, ang takot sa mata ni inay, ang kasinungalingan sa bibig ni Catherine. Hindi siya tanga. Ang mga piraso ng puzzle, ang madalas na pananahimik ng kanyang ina sa mga hapunan. Ang iwas nitong sumama sa mga social gathering. Ang biglaang pagkawala ng sigla nito ay unting nabubuo. Palagi niyang iniisip na ito'y dahil lang sa pagtanda o hirap sa pag-adjust. Ngayon, alam niyang may mas malalim at mas madilim na dahilan. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na siya magbubulagan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niya ng pruweba. Maglalagay siya ng mga kamera. Kinabukasan ng almusal ay puno ng isang mabigat at hindi nabibigkas na tensyon. Umupo si Daniel sa dulo ng kanilang mahabang dining table. Ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid. Si Catherine, sa kabilang dulo, ay abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Ang kanyang kilos ay perpektong kaswal na parabang ang insidente kagabi ay isang maliit na aberya lamang. Good morning, tita. Pati ni si Catherine, nang may matamis na ngiti, nang pumasok si Lourdes sa dining area. Dahan itong naglalakad. And made sure the cook prepared your favorite arroz caldo para mainitan ang katawan niyo. Tumangulang si Lourdes umupo sa pinakamalapit na upuan sa kanya, malayo kay si Catherine, at nagsimulang kumain ng tahimik. Ni hindi ito tumingin kay Daniel. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ni, kailangan kong umalis buong araw, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. May bigla ang city inspection sa Laguna. Pakabukas na ako ng hapon, makabalik. Tumingin si Catherine mula sa kanyang tablet. Ang mga mata nito
ay nagpakita ng kaunting kislap ng kasiyahan. Oh, really? That, so sudden. Okay, darling. Drive sa sleeve. Don't worry about Basir. Teo, take good care of mama. Ang salitang mama ay lumabas sa kanyang bibig na parang pulot, ngunit para kay Daniel. Ito'y punog ng lason. Ingat ka, anak. Mahinang sabi ni Lord. Sa wakas, ay tumingin sa kanya. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang pakiusap. Huwag kang umalis. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Ang totoo, walang seat inspection sa Laguna. Pag alis niya ng bahay, hindi siya lumayo. Nag-check-in siya sa isang business sa hotel sa Alabang. Ilang minuto lang mula sa kanilang village, ang kanyang laptop ay nakahanda sa mesa. Dala niya ang isang bag na hindi naglalaman ng mga damit, kundi ng mga high-tech na kagamitan. May liit halos hindi mapansing mga security camera na may live feed access. Ang pag-install ay madali. Ginawa niya ito bago mag-almusal habang si Catherine ay nasa banyo at ang kanyang ina ay nasa kwarto pa. Naglagay siya ng isa sa sulok ng kisamin ng sala na nakatago sa isang pandekorasyon na halaman. Isa sa dining area, nakatago sa loob ng isang flower vase. At ang pinakamahalaga, isa sa kusina na nakatago sa ilalim ng isang cabinet na may malinaw na tanawin sa buong lugar. Ang bawat kamera ay konektado sa isang secure application sa kanyang telepono at laptop. Sa loob ng kanyang tahimik na kwarto sa hotel, binuksan ni Daniel ang kanyang laptop. Ang screen ay nahati sa 3 bintana na nagpapakita ng live feed mula sa kanyang sariling bahay. Pakiramdam niya ay isang espiya, isang trespasser sa kanyang sariling buhay. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang makita kung ano ang nangyayari kapag ang mga badel ay akala nilang walang mata. Sa unang 2 oras, walang nangyari. Nakita niya ang kanyang ina na nagdidilig ng mga halaman sa hardin habang si Catherine ay nasa telepono tumatawa at nakikipagtismisan sa mga kaibigan nito. Isang perpektong larawan ng mormalidad. Saglit na nagduda si Daniel sa kanyang sarili. Baka naman overreact lang siya. Baka naman tama si Catherine at ang kanyang ina ay talagang nagiging makakalimutin na. Ngunit pagkatapos ng tanghalian, nagsimula ang palabas. Nakita niya sa feed ng kusina ang kanyang ina. Si Lourdes na maingat na naghahanda ng isang maliit na palayok. Alam ni Daniel kung ano yon, o kayos, mabuy lang ka. Ito ang paboritong ulam ng kanyang yumaong ama. Isang pagkaing Ilonggo na nagpapaalala sa kanilang simpleng buhay noon. Ang amoy niyon, kahit sa isip lang niya ay amoy ng tahanan. Pumasok si Catherine sa kusina. Ang mukha ay nakakunot na. Ano na naman niyang niluluto mo? Tanong nito. Ang boses ay walang tamis na naririnig ni Daniel kaninang umaga. Ito ay matinis at puno ng pagkasuklang. Hindi niya ito naririnig, ngunit nababasa niya sa mga labi nito sa kilos ng kanyang katawan. Sumagot si Lourdes, ang mahina tila nagpapaliwanag. Nakita ni Daniel ang paggalaw ng mga kamay nito. Aalok ng isang kutsara para tikman ni Catherine. Isang marahas na iling ang isinagot ni Catherine. Ang baho, amoy probinsya, ang buong bahay dahil sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong naaamoy ang mga pagkain niyo dito? Nanigas si Daniel sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Catherine ang palayok mula sa kalan.
Maingat na inilagay ito ni Lourdes sa gilid, ngunit kinuha ito ni Catherine ng walang pag-iingat. Naglakad dito patungo sa lababo, at sa isang mabilis na kilos, ibinuhos ang lahat ng laman nito sa lababo na may garbage disposal. Lahat ang pinaghirapang lutuin ng kanyang ina. Nakatayo lang si Lord sa gilid. Ang kanyang mga balikat ay nanhihinang bumagsak. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkabigla at sakit. Walang luha, tanging isang tahimik na pagkatalo. Kung gusto mong kumain ng ganyan, doon ka sa labas. Sabi pa ni Catherine, itinuturo ang pinto sa likod. At huwag na huwag ka nang magluluto niyan sa pamamahay ko, understood? Pagkatapos, ay naglakad ito, palabas ng kusina, na para bang walang nangyari, iniwan si Lourdes, na nakatitig sa walang lamang palayok. Napasuntok si Daniel sa mesa ng hotel. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Isang aalab na galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Ang babaeng iyon. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang ina, ay isang halimaw. Hindi pa doon natapos. Kinagabihan, sa oras ng hapunan, nakita niya sa silid ng dining area ang isang eksena na mas sumugat pa sa kanyang puso. Ang mesa ay nakahanda para sa isa lamang si Catherine. Order ito ng pagkain mula sa isang mamahaling restaurant. Kumakain itong isa habang scroll sa kanyang telepono. Walang Lourdes. Mabilis na pinalitan ni Daniel ang tiyo sa kusina, at doon niya nakita ang kanyang ina. Nakaupo sa isang maliit na bangko sa sulok sa tabi ng basurahan. Kumakain ito ng isang plato ng kanin at isang tirasong pritong isda gamit ang mga kamay. Umiinom mula sa isang basong plastik. Ito ang ginagawa sa kanya. Pinapakain siyang parang aso sa kanyang sariling tahanan sa bahay na binili ng dugot, pawis ng kanyang anak. Hindi na niya kinaya. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang bawat paghinga ay parang apoy sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay bumalot sa kanya na parang isang makapal na kumot. 6 na buwan. 6 na buwan na marahil itong nangyayari sa ilalim ng kanyang bubong habang siya ay abala sa pagpapayaman, sa pagduo ng isang imperyo, sa pag-iisip na binibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang ina. Isang kasinungalingan. Ang lahat ay isang malaking nakasusuklam na kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Scroll siya sa kanyang mga kontak at nakita ang pangalan Camillo. Ang landscape architect ng bago niyang proyekto. Isang kaibigan. Ang tanging tao na sa tingin niya ay makakaintindi, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang oras para magsumbong. Ito ang oras para magplano. Hindi sapat ang mga video na ito. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang kasamaang ito. Kailangan niyang marinig ang mga salita, hindi lang makita ang mga kilos. At habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto sa hotel, napuno siya ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang laro ni Catherine ay tapos na. Ngayon siya naman ang maglalaro at sisiguraduhin niyang sa huli mananalo ang kanyang ina. Isang linggo pagkatapos ng kanyang lihim na pagmamanman, isang bagong mukha ang dumating sa mansyo. Si Jessa, isang dalagang sa unang bahagi ng kanyang 20s, ay ang bagong kasambahay
na kinuha ni Catherine mula sa isang ahensya. Payat ito. May mahabang itim na buhok na laging nakatali at mga matang malalaki at mapagmasid na tila sinusubukang intindihin ang lahat sa kanyang paligid. This is Jessa. Galing siyang probinsya, so be patient with her, announce ni Catherine kay Daniel isang umaga. Medyo may kabagalan, pero masipag daw. Ang tono ni Catherine ay parang naglalarawan ng isang alagang hayop, hindi ng isang tao. Ang hindi alam ni Catherine na ang probinsya na tinutukoy niya ay ang Ilo. Ilo ang parehong lugar kung saan nagmula si Lourdes. Sa unang araw ni Jessa, habang siya ay nag-aayos ng mga halaman sa sala, napansin niya si Lourdes na tahimik na nakaupo sa isang silya. Nagbabasa ng isang makapal na libro. Dahan siyang lumapit. May dalang baso ng tubig. Tubig po. Mahinang alok niya. Tumingin si Lourdes. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang bahagyang gumuhit sa mga labiin nito. Salamat, Ija. Taga saan ka sa atin? Tanong ni Lord sa malambing na tono ng Ilonggo. Nanlaki ang mga mata ni Jessa sa gulat at tuwa. Iloilo man po ako, maang. Sa Jaro biglang nagbago ang anyo ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kisilap na matagal na wala. Jaro, malapit lang yan sa amin sa mulo. Kamusta na ang Jaro Cathedral? Ang simpleng tanong na iyon ay nagbukas ng isang pinto sa nakaraan. Nag-usap sila sa kanilang dialekto. Ang kanilang mga boses ay puno ng pananabik na bihira ng marinig sa loob ng malamig na mansyon. Habang sila'y nag-uusap, biglang napatigil si Jessa. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Lourdes, ang matangos na ilong, ang marangal na tindig sa kabila ng pagkakayuko, ang talino sa kanyang mga mata. Teka po. Sabi ni Jess, ang kanyang boses ay naninginig sa pagkamangha. Kayo po si Professor Lourdes de la Rama. Hindi po ba? Ang ngiti sa mukha ni Lourdes ay dahang nawala. Napalitan ng isang malungkot na pagtataka. Paano mo nalaman? Professor ko po kayo sa West Visayas State University. Tulala si Jessa. History of the Philippines. Kayo po ang pinakamahigpit pero pinakamagaling na professor sa buong universidad. Dahil po sa inyo, minahal ko ang kasaysayan. Isang alon ng emosyon ang dumaan sa mukha ni Lord. Igati, ang hihinayang at isang kislap ng dating pagmamalaki. Naalala niya ang kanyang mga araw. Sa harap ng isang silid-aralan, hawak ang atensyon ng daang estudyante. Pinibigyan sila ng kaalaman at inspirasyon. Ang babaeng yon, malakas iginagalang may sariling boses. Ang babaeng yon ay parang isang multo na lang ngayon. Matagal na yon, hiya. Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mahina. Isa na lang akong matanda ngayon. Hindi po. Mabilis na, sagot ni Jessa. Hanggang ngayon po uusapan pa rin kayo ng mga estudyante. Isang alamat po kayo sa universidad. Ang kanilang uusap ay biglang natigil ng isang matinis na boses ang pumutol sa hangin. Jessa, anong ginagawa mo? Nakikipagtismisan ka. Si Catherine ay nakatayo sa paanan ng hagdanan. Ang mga braso ay nakapamiwang. Ang mukha ay isang maskara ng pagkainis. Pasensya na po, maam.
Sabi ni Jessa mabilis na yumuko. Huwag mong kinakausap ang biyenan ko unless she needs something. At lalong huwag sa lengguwaheng hindi ko maintindihan. Nakakabastos, pakinggan. Sabi ni Catherine, ang bawat salita ay parang isang sangpal. Pumalik ka sa trabaho mo. Agad na tumulikod si Jessa. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at galit. Naiwan si Lourdes na muling iisa. Ang kislap sa kanyang mga mata ay tuluyan ang namatay. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Jessa sa loob ng bahay. Ngunit hindi na siya isang simpleng kasangbahay lamang. Siya na ngayon ang tagapag-ingat ng isang lihin, ang saksi sa isang malagim na katotohanan. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano itatapon ni Catherine ang mga librong binabasa ni Lord sa sahig kapag hindi ito nakatingin. Magbasa ka ng mga magasin, hindi yang mga luma at maalikabok na libro. Sasabihin nito, naririnig niya ang mga bulong ni Catherine sa telepono. My mother, law is driving me crazy. She's so backward, parang hindi nakatungtong ng Maynila. It's so embarrassing. At ang pinakamasakit sa lahat, nasaksihan niya ang unting pagguho ng babaeng dati niyang hinahangaan. Nakikita niya si Professor de la Rama na sinusubukang maging invisible, na iniiwasan ng bawat sulok kung saan maaring naroon si Catherine na kumakain ng kanyang maliit na hapunan sa kusina nang hindi tumutunog ang kanyang mga kubertos. Isang hapon habang naglilinis si Jessa sa hard, nakita niya si Lourdes na nakikipag-usap sa hardinero si Mang Carding sa kanilang katutubong Ilonggo. Tumatawa sila. Nagbibiruan tungkol sa kanilang mga bayan. Sa sandaling iyon, bumalit ang dating sigla sa mukha ni Lourdes. Ngunit ang sandaling iyon ay panandalian lamang. Lourdes, ang boses ni si Cyril ay parang kuhulog mula sa bintana sa itaas. Anong sinasabi ko, Sao, tungkol sa pakikipag-usap sa mga katulong? At sa wikang yan pa, Yurimaking lawon ay borrowed thing, we were a household of provincianos. Ang nangiti ay naglaho sa mukha ni Lourdes at ni Mang Carding. Yumuko sila pareho na parang mga batang pinapagalitan. Nakita ni Jessa ang lahat mula sa kanyang kinatatayuan. Isang aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Hindi ito tama. Ang babaeng nagturo sa kanya na ipagmalaki ang kanyang pinagmulan ay siya ngayong kinakahiya dahil sa kanyang pinagmulan. Ang babaeng nagturo sa kanya tungkol sa mga bayani ng bansa ay siyang ngayong inaapi sa loob ng sariling tahanan. Gabing iyon sa kanyang maliit na kwarto, hindi mapakali si Jessa. Naalala niya ang mga aral ni Professor de Rama tungkol sa katapangan sa pagtindig, para sa tama sa hindi pa nanahimik sa harap ng injustice. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Hindi na siya mananahimik. Kailangan niyang gumawa ng paraan para tulungan ang kanyang propesor. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang trabaho, kahit na mapahamak siya. Dahil iyon ang itinuro sa kanya ni Professor Lourdes de la Rama. Ang umaga ay nagsimula sa isang maliit, ngunit matalim na insidente na nasaksihan ni Daniel sa pamamagitan ng kamera sa sala. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa paborito nitong silya, malapit sa bintana. Maingat na nagbuborda sa isang puting panyo. Ang disenyo ay isang maliit na agila, isang simbolo ng lakas at katatagan, isang bagay na palagi niyang ikinakabit sa pagkatao ng kanyang ina. Alam niyang para sa kanya iyon. Malapit na ang kanyang kaarawan. Pumasok si Catherine sa sala.
May hawak na tasa ng kape. Tumigil ito sa likuran ni Lourdes at sumilip sa ginagawa nito. What is that? Tanong nito. Ang boses ay walang intero. Para kay Daniel. Mahinang sagot ni Lourdes. Hindi tumitingin. It's nisbat, a bit old-fashioned, don't you think? Sabi ni si Theron. Il sa sock pocket. Scars from Italy, mama. Hindi na uso ang ganyan. Kinuha nito ang panyo mula sa kamay ni Lourdes. Sinuri ito na parang isang maruming basahan. Saka ang sinulig na ginamit mo mumurahin. It will look chef sa mga suit niya. Hindi sumagot si Lourdes, ngunit nakita ni Daniel ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan. When was your time on things like this? Sabi ni Theron. At sa isang kilos na pulo ng kaswal na kalupitan, ibinagsak nito ang hindi pa tapos na panyo sa ibabaw ng isang tray ng mga gamit na itatapon. Sa ibabaw ng mga lumang magasin at mga matuyong bulaklak, isang linggong pagod, isang linggong pagmamahal, itinapon na parang basura. Isinara ni Daniel ang kanyang laptop. Ang galit sa loob niya ay hindi na mainit. Ito'y malamig at matalim na parang yelo. Ngunit kailangan niyang kontrolin ito. Ngayong araw meron siyang isa sa pinakamahalagang pananghalian sa kanyang karera. Sa isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio, Global City, nakipagkita si Daniel kay Don Ricardo Dorgas. Ang matandang lalaki ay isang alamat sa industriya ng construction at real estate. Isang bilyonaryo na nagsimula sa wala. Kilala si Don Ricardo, hindi lang sa kanyang talino sa negosyo, kundi pati na rin sa kanyang pagiging konserbatibo at pagpapahalaga sa tradisyonal na mga kaugaliang Pilipino. Ang kanyang pag-aproba sa bagong luxury residential project ni Daniel ay mangangahulugan ng daang milyong piso sa pondo at isang selelyo ng kredibilidad na hindi mabibili ng tara. Daniel, iho, pati ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malalim at magalang. Mabut, nakarating ka. It's an honor, Don Ricardo. Sagot ni Daniel. Pilit nang mumingiti. Abang sila'y kumakain ng usapan, ay hindi lamang tungkol sa blueprints at financial projections. Napunta ito sa mga personal na bagay. Alam mo, Daniel, sabi ni Don Ricardo, habang hinihiwa ang kanyang steak. Lahat ng ito. Ikumpas niya ang kanyang kamay. Sa paligid, tumutukoy sa kanyang tagumpay ay utang ko sa aking ina. Isang simpleng labandera lang ang nanay ko. Pero siya ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Ang bahay na walang respeto sa mga magulang ay bahay na gawa sa buhangin. Isang malakas na hangin lang guguhuyan. Ang mga salita ay tumama kay Daniel na parang isang malakas na suntok sa tiyan na painom siya ng tubig para itago ang kanyang pagkataranta. Napakagandang alpo niyan, Don Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang pawos. Kaya naman sa tuwing pumipili ako ng partner sa negosyo, tinitingnan ko hindi lang ang kanyang portfolio. Tinitingnan ko ang pagkatao niya. Patuloy ng matanda, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Daniel. Ang isang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi mapagkakatiwalaan na magtayo ng kinabukasan. Pakiramdam ni Daniel ay nasusulog siya sa ilalim ng tingin na yon. Isang huwad, isang impostor. Nagtatayo siya ng mga naglalakihang gusali. Ngunit ang sarili niyang tahanan ay gawa sa buhangin at malapit ng gumuho. Pagkatapos ng pananghalian, habang nagmamaneho
Pabalik sa kanyang pansamantalang opisina, sa hotel, hindi mapakali si Daniel. Ang mga salita ni Don Picardo ay umalingaw sa kanyang isipan. Umalik siya sa hotel, ngunit sa halip nabuksan ang kanyang laptop para tingnan ng mga kamera. Kinuha niya ang kanyang telepono matinawagan si Camille. "Hello, Daniel. Napatawag ka?" Sagot ng babae, ang boses nito ay professional, ngunit may bahid ng init. "Camilo, can I ask you something?" Nagsimula siya, hindi sigurado kung paano bubuksan ang usapan. "Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang pundasyon ng isang tahanan?" Natahimik si Camille sa kabilang linya tilanag. Iisip, "Wow, asa, architect, I'd say a solid structural base." Pero bilang isang tao, uminga ito ng malalim. Siguro respeto. Yung pakiramdam na kahit anong mangyari sa labas pag uwi mo ligtas ka. Yung alam mong yung mga taong kasama mo sa loob sila, yung kakampi mo hindi yung kalaban. Ang sagot nito ay simple. Ngunit tumagos sa puso ni Daniel. "May problema ba, Daniel?" Tanong ni Camille. Nararamdaman ang bigat sa kanyang boses. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang isigaw ang kanyang pagkabigo, ang kanyang galit, ang kanyang kahihiyan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Wala naman. "Just thinking about things." Sabi na lang niya. "Salamat, Camille." Pagkababa ng telepono, huminga siya ng malalim at muling binuksan ng laptop. Pinanood niya ang recording mula kaninang umaga. Nakita niyang muli ang eksena, ang pagbuborda ng kanyang ina, ang paglapas ng ni Titerin, ang pagtapon sa panyo. Pero may isang detalyeng hindi niya napansin kanina. Matapos umalis ni Titerin, nakita niyang pumasok si Jess sa sala para maglinis. Tiningnan nito ang paligid at nang makitang walang tao, maingat niyang kinuha ang panyo mula sa basurahan. Tiningnan niya ito, pinagpagan, at maingat na itinupi. Pagkatapos, ay dinala niya ito sa kusina at itinago sa loob ng kanyang maliit na bag. Isang maliit na kilos ang kalutihan sa gitna ng malawak na karagatan ng kalupitan. Napapikit si Daniel. May mga kakampi siya sa labang ito, kahit hindi pa nila alam. Ang galit sa kanyang puso ay hindi na lamang galit. Nagkaroon na ito ng direksyon. Nagkaroon na ito ng layunin. Ang pagtatapos sa lahat ng ito ay hindi na lamang isang opsyon. Ito na ngayon ang kanyang tanging misyon. Ang pundasyon ng kanyang buhay ay kailangan niyang muling ito. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagsira muna sa lahat ng nakatayo. Ang araw ng kaarawan ni Daniel ay dumating na parang isang paparating na bagyo kalmado sa labas. Ngunit may nagbabagyang unos sa loob. Naghanda si Catherine ng isang maliit na salo. Salo sa gabi para sa iilang malalapit na kaibigan. Ang buong bahay ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at kandila. Ang lahat ay perpekto, elegante at malamig. Sa hapon, habang si Catherine ay abala sa aayos ng sarili, nakahanap si Jessa ng pagkakataon. Dahan siyang kumatok sa pinto ng kwarto ni Lourdes. "Ma, Lord Asma," bulong niya. "May ibibigay po ako sa inyo." Mainat niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang nakatuping panyo, ang panyong may borda ng agila. Nilabhan niya ito at pinlansa. "Nakita ko po ito sa basurahan. Sayang naman po." "Para po ito kay Sir Daniel ba?" Nanginilid ang luha sa mga mata ni Lourdes habang kinukuha ang panyo. Ang maliit na kilos
na yun ni Jessa, parang isang sinag ng araw sa kanyang madilim na mundo. Salamat, Iya. Maraming salamat. Nang gabing yon, habang iinuman at nagtatawanan ng mga bisita sa sala, nakita ni Daniel ang kanyang ina na tahimik na lumapit sa kanya. Sa kanyang nanginginig na kamay, iniaabot nito ang panyo. Maligayang kaarawan anak, bulong nito. Kinuha ito ni Daniel, ang kanyang puso ay tila pinitiga. Salamat po, Nay. Napakaganda po. Tumingin siya sa mga mata nito. Sinusubukang iparating ang lahat nang hindi niya masabi. Alam ko na po. Huwag na po kayong alala. Tatapusin ko na to. Ngunit ang sandaling iyon ay pinuto ng matinis na boses ni si Therin. Oh, Mama. You actually get it. It's a sweet lot, really. But, as I said, it's a bit outdated. Ang mga kaibigan ni si Therin ay bahagyang natawan na sinundan ng isang hindi komportabling katahimikan. Si Lourdes ay tila lumiit sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Hindi nakatiis si Jessa mula sa kusina, kung saan siya ay naghahanda ng mga platito. Nasaksihan niya ang lahat. Ang iinsulto, ang kahihiyan sa mukha ng kanyang dating professor. Ang huling patak ay pumatak na sa kanyang baso ng pagtitiis sa isang sulok ng kusina, kung saan hindi siya nakikita. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Naninginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang video recorder. Itinago niya ito sa likod ng isang kiray ng mga baso at dahang lumabas. Agkukunwaring refill ng inumin. Nakita ni si Therin na paalis na si Lourdes pabalik sa kanyang kwarto. Sinundan niya ito sa pasilyo. Hindi alam na si Jessa ay nasa di kalayuan. Ang kamera, ang telepono. Nito ay tahimik na nagre-record. Saan ka pupunta? Tanik si Therin, ang kanyang boses ay isang galit na bulong. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga bisita ko. Masama lang ang pakiramdam ko. Iya. Mahinang sabi ni Lourdes na kayo ko. Huwag mo akong tawaging hiya. Singhal ni Therin. You think you can ruin my party with your prudential drama? At sorry to stay in your room. Bakit ang tigas ng ulo mo? Hinawakan ni Therin ang braso ni Lourdes ang mahig. Alam mo, sawa na ako sa'yo. Ikaw ang sumisira sa buhay namin. Kung hindi lang dahil kay Daniel, matagal na kitang ipinatapon sa isang home for the aged. Doon ka nababagay kasama ng ibang mga ulanin at pabigat na matatanda. Ang bawat salita ay naitala. Ang bawat patak ng lason ay nakuna ng kanara. Biglang napansin ni Therin ang isang kislap mula sa gilid ng kanyang paningin. Nakita niya si Jess nakatayo, malarik sa pinto ng kusina. Hawak ang cellphone. Ang mukha ni Therin ay iba mula sa galit naging pagkabigla at pagkatapos ay naging purong kapusukan. Anong ginagawa mo? Sigaw niyan, binitawan si Lourdes at mabilis na lumapit kay Jessa. Are you recording this na yan? Sinubukan niyang agawin ng telepono, ngunit mabilis na naitago ito ni Jessa sa kanyang likuran. Wala po, ma'am. Test lang po. Palusot ni Jessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sinungaling ito na ang eksenang nagpabago sa lahat. Ang mataas na drama na hinihintay. Sa sobrang galit kinuha ni Therin ang pitsa ng malamig na tubig mula sa isang side table at walang
Aalin lang ibinuhos ito sa ulo ni Jessa. Sigaw ni Jessa habang bumubuhos sa kanya ang malamig na tubig. Nababasa ang kanyang buhok, mukha at unifor. Para matuto kang lumugari, yaya ka lang. Sigaw ni Darren. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huwag, tama na si Darren. Si Lourdes na nakabawi mula sa pagkabigla ay tumakbo para mamagitan. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Darren para pigilan ito. Ngunit si Darren, na puno ng galit, ay marahas na itinulak ang matanda. Huwag kang makialam dito, matandang hukluban. Ang pagtulak ay mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Nawalan ng balance si Lourdes. Ang kanyang mga paa ay nagkabuhol-buhol. Sa isang nakabibing sandali ng katahimikan, ang lahat ay tila bumagal. At pagkatapos isang malakas na kalabo, pumagsak si Lourdes sa matigas na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng isang maliit na mesa bago ito tuluyang lumagpak sa sahig. Natahimik ang buong bahay. Ang musika mula sa sala ay tila huminto. Si Jessa ay napasigaw sa takot. Si Catherine ay nanigas, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon ng kanyang ginawa. At si Lourdes ay nakahiga sa sahig. Hindi gumagalaw, isang maliit na agos ng dugo ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang anik, bumabakat sa puting marmol. Sa gitna ng kaguluhan, pinindot ni Jessa ang send. Ang video, kasama ang isang desperadong text message. Sir Daniel, tulong po, ay ipinadala. Pagkatapos ay bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Umiiyak habang mga bisita ay nagsimulang magsilabasan mula sa sala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasindak patungo sa eksena ng karahasan na sumira sa perpektong gabi. Ang sirena ng ambulansya ay isang matinis na sigaw na bumasag sa katahimikan ng Alabang Village. Sa loob ng mansyon ng eksena ay puno ng kaguluhan. Ang mga bisita ni Catherine ay nagkukumpulan sa isang sulok, nagbubuluman ng kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at morbid na pagkamausisa. Si Jessa ay umiiyak habang inaalalayan ng ulo ni Lourdes gamit ang isang malinis na tela para pigilan ang pagdurugo. At si Catherine, sa gitna ng lahat, ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay maputla, ang isipan ay blangko sa pagkasindak. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nawasak nang bumukas ang pinto at pumasok si Daniel na parang isang bagyo. Ang kanyang biyahe mula sa hotel ay isang malabong ala ng mabilis na pagpapatakbo, pagbusina, at isang aalab na takot sa kanyang dibdib. Nang matanggap niya ang video at ang text ni Jessa, isang primordial na galit at aalala ang bumalot sa kanya. Ngayon, nakikita niya ang resulta. Ang kanyang ina, nakahandusay sa sahig, may dugo. Isang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Daniel. Isang tunog ng purong sakit at galit. Nilagpasan niya ang lahat, lumuhod sa tabi ng kanyang ina. "Inay, gumising po kayo." Sabi niya, ang kanyang boses ay naninginig. Habang marahan niyang hinahaplos ang pisngi nito, parating na ang tulong. Naramdaman ni Catherine ang presensya ni Daniel at tila nabuhalan ito ng ulirat. Ang instinct na magpreserba sa sarili ay nanaid. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng aalalang asawa. "Daniel, Glenn, good you're here." Sabi niya, ang boses
ay nagkukunwaring hysterical. Adon, now what happening? Nadulas lang si Mama. Ang clone niya minsan alam mo naman. Hindi siya pinansin ni Daniel. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang ina. Sa pagdating ng mga paramedic, maingat nilang inilagay si Lourdes sa isang stretcher. Sasama ko. Matigas na sabi ni Daniel. Tumingin siya kay Jessa. Jessa, salamat. Huwag kang aalis dito. Habang isinasakay ang stretcher sa ambulansya, hinarap ni Daniel si Titeren. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo, na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Paalisin mo silang lahat. Utos niya, tumutukoy sa mga natitilang bisita. Pagbalik ko tayong dalawa lang ang uusap. Walang pagtatalo. Mayroong isang bagay sa kanyang boses na nagpatigil kay Titeren. Isang bagay na hindi pa niya naririnig dati. Isang pinal na hatol. Sa ospital ang paghihintay ay isang uri ng torture. Bawat minuto ay parang isang oras. Sa wakas lumabas ang doktor. Ira. Dilarama, your mother is stable. She has a minor concussion and will need a few stitches, but she's conscious. Malakasan ang nanay niyo. She won't be violent. Isang alon ng ginhawa ang bumarot kay Daniel na halos magpaluhod sa kanya. Pinunta niya ang kwarto ng kanyang ina. Nakahiga ito sa kama, may denda sa ulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay bukas at malinaw. Anak, mahinang sabi nito. Uwi ka na. Ayos lang ako. Hindi po ako aalis. Nen, sagot ni Daniel. Hinawakan ng kamay nito. Hindi na po ulit. Sa mga mata nito, nakita niya ang takot hindi para sa sarili kundi para sa kanya, para sa kanyang kasal, para sa kanyang perpektong buhay. At iyon ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Iniwan niya si Jessa para magbantay sa kanyang ina at bumalik sa bahay. Ang mansyon ay tahimik at madilim nang siya ni dumating. Ang mga dekorasyon ng party ay isang malungkot na paalala ng peting kasiyahan kanina. Naabutan niya si Celerine sa sala, umiinom ng brandy. Ang maskara nito ay wala na. Ang mukha nito ay matigas. Ang mga mata ay nagbabaga. Tanong nito, ang boses ay mapanghamon. How is she? She's fine. No thanks to you. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. It was an accident at kasalanan ng stupid na katulong na niyan, alaga ba? Sabi ni Daniel. Inilabas niya ang kanyang telepono. Inilagay sa ibabaw ng glass table sa pagitan nila at pinindot ang play. Ang video. Ang matinis na boses ni Titeren ay pumuno sa tahimik na sala, malinaw at hindi may kakala. Matagal na kitang ipinatapos sa isang home for the aged, doon ka nababagay kasama ng ibang mga ulyanin at pabigat na matatanda. Ang tunog ng pagbuhos ng tubig. Ang sigaw ni Jessa, ang pagtulak. Ang malakas na kalabog. Napanood ni Titeren ang kanyang sariling kalupitan. Ang kanyang mukha ay dahang nawalan ng kulay. Nang matapos ang video, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. 6 na buwan, Catherine. Nagsimula si Daniel ng kanyang boses ay naninginig sa pinipigilang galit. 6 na buwan mo siyang tinurture sa sarili kong pamamahay. Pinakain mo siya sa tabi ng basurahan. Itinapon mo ang mga luto niya. Ipinahiya mo siya.
At ngayon, sinaktan mo siya. Sa wakas, umagsak ang huling piraso ng pagkukunwari ni si Terran. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Tortured Daniel. I was setting boundaries. Ang nanay mo ang problema dito. Mula nang dumating siya ang bahay na to, ay naging isang probinsya ng probinsya. Ang amoy, ang mga kilos niya, ang mga lumang kaugalian. Nakakahiya. Ang nanay ko ay may mas maraming dignidad sa isang daliri niya kaysa sa buong pagkatao mo. Sagot ni Daniel, ang kanyang mga salita ay parang mga punyal. Dignidad. She is tabudate. Isang matandang babae na hindi marunong lumugat sa modernong mundo. Dapat niya magpasalamat pa siya at pinatira ko siya dito. I gave her parot otter ed. Ang bahay na ito ay aari ko. Pinili ng perang pinaghirapan ko na nakuha ko dahil sa mga sakripisyo ng babaeng tinatawag mong relik. Sigaw ni Daniel, hindi na mapigilan ng galit. At ako ang asawa mo, ganding sigaw ni Kiterain. Pumayo at itinuro siya. Ako ang dapat mong protektahan. Hindi siya ako ang kaharap mo sa mga business party. Ako ang nagpapanatili ng imahe natin. Anong naitulong niya? Wala. Pabigat lang siya. Sa sobrang galit, kinuha ni Claire ng silver frame na wedding picture nila mula sa isang side table. Ang larawan, ang kanilang perpektong kasal. Ang buhay na to, sabi niya, nanginginig ang boses ay para sa ating dalawa lang dapat. At sa isang marahas na kilos, ibinato niya ang picture frame sa sahig. Ang salamin ay nabasag sa libong piraso kumalat sa mamahaling Persian robe. Ang kanilang mga nakangiting mukha ay nasira, isang perpetong simbolo ng kanilang nasilang pagsasama. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw sa silid. Inihingal sila, pareho, nakatitig sa isa't isa sa gitna ng mga nabasag na piraso ng kanilang kasinungalingan. Tapos na ang palabas, Catherine. Sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado. Isang nakakatakot, nakatahimikan. Pagkatapos ang bagyo, tumingin sa kanya si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisit, ang dibdib ay umaakyat baba sa galit. Alam niyang ito na ang dulo ng linya. Ito na ang oras pa ilabas ang kanyang huling baraha. Kung ganun pumili ka, Daniel. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Mamili ka. Ako ang asawa mo, ang kasama mo sa buhay na to, o ang matandang yan. Ang ultimatum ni Catherine ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakalasong parang usok. Ang mga basag na piraso ng kanilang wedding picture sa hid ay tila salamin ng kanilang nawasak na pagsasama. Si Daniel ay nakatitig lang sa kanya, hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na nagtatago sa likod ng isang pamilyar na mukha sa loob ng maraming taon. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at dahang naglakad paakyat ng hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat yabag ay isang desisyon. Sa isip ni Catherine, ang pananahimik na yon ay isang senyas ng kanyang aalinlangan. Isang ngiting mapang, asar, ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya kayang iwan ako, isip niya. Hindi niya kayang mawala ang lahat ng ito. Ang imahe, ang koneksyon, ang kalahati ng kanyang yaman. Naglakad siya papunta sa bar at nagsalin muli ng brandy sa kanyang baso. Ang kanyang mga kilos ay puno ng mayabang na kumpiyansa. Naghintay siya.
Ngunit hindi sa kanilang master's bedroom. Tumuloy si Daniel. Kumanan siya sa pasilyo at huminto. Sa harap ng pinto ng guest room ang kwarto ng kanyang ina. Dahan niyang pinihihit ang siradura at pumasok. Ang kwarto ay simple at malinis. Sa ibabaw ng kama, nakalatag ang iilang damit ni Loles. Duster, isang lumang kaladigan, isang palda. Sa tabi nito ay isang maliit at luma ng maleta. Ang parehong maleta na dinala nito mula sa ilo. Anin na buwan na ang nakalipas. Bukas ito at sa loob ay maingat na nakatupi ang iilan pa nitong mga gamit. Kahit nasa ospital, nagawa pa rin itong utos kay Jessa na ihanda ang kanyang mga gamit. Kahit nasasaktan at nahihilo, ang una pa rin naisip ni Lourdes ay ang umalis sang magparaya. Ang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng anak. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Daniel, hindi galit, kundi isang malalim at umaapaw na pighati. Lumapit siya sa kama at hinawakan ng isang simpleng besida. Naalala niya ang kanyang ina na suot ito Ang katahimikan sa mansyon, pagkaalis ni Catherine, ay hindi mapalapa. Ito'y isang katahimikang mabigat, puno ng mga multo, ng mga sigaw, at mga basag na pangako. Umupo si Daniel sa sofa. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang bigat ng kanyang desisyon ay bumabaon sa kanyang mga balikat. Hindi siya nagsisisi. Ngunit ang sakit ng tapos ng sangtitaong pagsasama, kahit na ito'y isang kasinungalingan, ay totoo at matalin. Ang unang sinag ng araw kinabukasan ay nagdala hindi ng pag-asa, kundi ng bagyo. Nagsimula ito sa isang text message. Pagkatapos ay isa pa at isa pa, hanggang sa ang kanyang telepono ay walang tigil na nag-vibrate na parabang isang galit na bubuyog mula kay Jennifer, ang pinakamalapit na kaibigan ni Catherine. Daniel, what the hell is happening? Tinawagan ako ni Kath. Umiiyak. Pinalayas mo raw siya para sa nanay mo. Payuinsan. Mula sa isang business partner, Dan Jas, sa Catherine's post. Is everything okay? Gles, that's not good for your image. Nang may paninginig sa kamay, binuksan ni Daniel ang kanyang social media at doon niya nakita ang simula ng kampanya ni Catherine. Isang mahabang madamdaming post sa Facebook at Instagram. Isang litrato nila noong masaya pa sila attach. Ang caption ay isang obra maestra ng manipulasyon. When the heaviest heart, I announced the end of my marriage. For months, I've silently endured the emotional abyss of sliding with a difficult and hostile mother in law. I tried my best to be a loving daughter, but in the end, my husband chose his blood over our vows. Pinili niyang itapon ang 10 taon naming pagsasama para sa isang matandang nagtanim ng galit sa aming pagsasama. Please, prefer me as I treated you from this betrayal. Ang post ay kumalat na parang apoy, daan ng shares, libong comments. Kamihan ay nakikisimpatya kay Catherine. So sorry, this happened to you, Kat. Skystone. Nakakaloka. Sao, gays talaga, our mama's boys father. I knew it. That old woman always looked so bitter. Ang bawat komento ay isang sampal sa mukha. Si Catherine ay mabilis na ipininta ang sarili bilang biktima, ang martyr na manugang, at si Daniel bilang isang walang pusong anak. Mamang ang kanyang ina
bilang isang masamang mangkukulam. Ito ang naratibong inihanda niya sa loob ng maraming buwan. At ngayon, isinasabog niya ito sa mundo. Sa ospital, sinubukan ni Daniel na itago ang lahat mula sa kanyang ina. Ngunit kahit sa kanyang silid hindi nakaligtas si Lourdes, isang nurse na hindi iingat ang nagkomento na kumakam, sikat pala kayo sa Facebook. Uusapan po kayo. Nakita ni Daniel ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Hiniram nito ang telepono ni Jessa at binasa ang lahat. Nang ibalik niya ang telepono, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak, tingnan mo ang ginawa ko. Sabi nito, ang boses ay basad. Sinira ko ang pagsasama ninyo. Sinira ko ang pangalan mo. Dapat pala umalis na lang talaga ako. Ang pagkakasala sa kanyang boses ay mas masakit para kay Daniel. Kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Catherine, huwag po ninyong sasabihin, yan nay, sabi ni Daniel, hinawakan ang kamay nito. Hindi niyo po kasalanan po. Kasalanan ko po. Inayaan kong mangyari to, at ako po ang patapos dito. Ngunit ang tinsala ay hindi lang sa social media. Sa hapon, tumawag ang isa sa mga board member ang kanyang kumpanya. Daniel, the board is concerned. Ang istoryang ito ay nakakaapekto sa stock prices natin. Canali Toulouse, our pa-cornerstone buffer brand. This conserves at makes you look unstable. Kailangan mong ayusin ito. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ang kanyang personal na buhay ang nakataya, kundi pati na rin ang kumpanyang pinaghirapan niya. Gabi na nang makalabas si Lourdes sa ospital. Habang papasok sila sa tahimik at malinis na mansyon, naramdaman ni Daniel ang bigat sa mga balikat ng kanyang ina. Ito dapat ay isang sandali ng tagumpay ng pagla. Ngunit dahil sa mga kasinungalingan ni Catherine, ito'y naging isang sandali ng kahihiyan. Habang inaalalayan niya ang kanyang ina, sa kwarto nito, pumunog ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. Hello, sagot niya pagod. Daniel, it's Camille. Ang boses nito ay isang mahinang sinag ng liwanag sa madilim na araw. Camille, sabi niya napapikit. Answer you dear. I have, sabi nito. At walang anumang paghuhusga sa kanyang boses. And I don't believe a single word of it. Nakita ko kung paano mo tingnan ng nanay mo nung inauguration ng project. I know a man who loves his mother when I see on. Ang tanong ko lang ay kumusta ka? Kumusta ang nanay mo? Ang simpleng tanong na yun, ang tanging tanong na nagmamalasakit sa katotohanan, ay halos magpaiyak kay Daniel. Sa buong araw ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may kakampi siya. Work, surtiding sagot niya. Salamat, Camille. You have no idea how much that means to me right now. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Daniel ang isang bagong determinasyon. Ang bawat kasinungalingan ni Karen ay hindi mananatiling walang sagot. Ngunit bago pa man siya makapagplano, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ricardo Vargas Office, Mr. De La Rama. Sabi ng malamig na boses ng sekretarya. Don Ricardo would like to request an urgent meeting with you tomorrow morning sharp in his office. Ang tono ay hindi iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Isang panginginig ang gumapang sa likod ni Daniel.
Alam ni Don Ricardo at alam niyang ang pinakamalaking kontrata ng kanyang buhay, ang pundasyon ng kanyang kinabukasan, ay nakabitin ngayon sa isang napakanitis na sinulid. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Ang biyahe papunta sa opisina ni Don Ricardo sa Makati ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Daniel. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang paghatol. Ang bawat dosina ng sasakyan ay parang isang akusasyon. Suot niya ang kanyang pinakamagandang suit. Ngunit pakiramdam niya ay huwad siya ang kanyang mga kabiguan. At ang kahihiyan ng kanyang pamilya ay nakalantad para makita ng lahat. Iniisip niya ang lahat ng posibleng mangyari. Kukutyain siya ni Don Ricardo. Kakansilahin ang deal. Ang mga salita ng matanda ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang bahay na walang respeto sa mga magulang ay bahay na luwas sa buhangin. At ngayon, sa mata ng publiko, siya ang arkitekto ng ganoong klaseng bahay. Pagdating niya sa penthouse office, isang malawak na espasyo na may tanawin ng buong syudad, ang sekretarya ni Don Ricardo ay sumalubong sa kanya ng may malamig na propalismo. "Please wait here, Mr. De La Rama." "Dadon, wo, be with you shortly." Ang bawat pagtik ng mamahaling orasan sa dingding ay parang isang bomba na malapit ng sumabog. Pagkatapos ng minutong parang walang katapusan, bumukas ang pinto ng opisina. "Daniel, pumasok ka," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagpakaba kay Daniel. Ang opisina ni Don Ricardo ay hindi magarbo. Puno ito ng mga libro at pangalitrato ng kanyang pamilya. Sa likod ng kanyang malaking mesa, na gawa sa mahogani, nakasabit ang isang malaking sarami na litrato ng isang simpleng babae na may mabait na ngiti ang kanyang inang labandera. "Maupo ka," sabi ng matanda, itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Daniel ang kanyang likod, ay tuwid ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Handa na siya para sa pinakamasama. Hindi nagsalita si Don Ricardo. Sa halip, kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang mesa at dahan itong binuksan. Mula sa loob, inilabas niya ang isang set ng mga print na papel. Inilapag niya ang mga ito sa mesa. Itinulak palapit kay Daniel. Mga screenshot mula sa Facebook post ni Terry. Ang mga komento, ang mga masasakit na salita. Nabasa ko ito. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Daniel. At hindi lang ako, ang buong business committee. Ang sabi nila, pinalayas mo raw ang iyong asawa na pinili mo ang isang magulong ina kaysa sa iyong kasal, na ikaw ay isang hindi mapagkakatiwalaang tao na dinadala ang problema ng pamilya sa negosyo. Pumagsak ang puso ni Daniel. Una, ito na ang katapusan. Don Ricardo, nagsimula si Daniel ng kanyang boses ay matatag sa kabila ng kabang nararamdaman niya. Understand as you want to pull out of the deal. I will not hold it against you. But I want it to know that what you read is not the fact. Kung gayon, sabi ni Don Ricardo sumandal sa kanyang silya, sabihin mo sa akin ang katotohanan. At ginawa nga ni Daniel, isinalaysay niya ang lahat, mula sa gabing nakita niya ang kanyang ina, sa gitna ng ulan, hanggang sa mga kamera, sa pagtatapon ng pagkain sa panyo, na binurda, sa pagbuhos ang tubig hanggang sa pagtulak at pagbagsak nito sa sahig. Isinalaysay niya ang sakripisyo ng kanyang ina sa ilo.
Ilo, ang pagiging iginagalang nitong profeso, at kung paano ito naging anino sa loob ng kanyang sariling bahay. Habang siya'y nagsasalita, hindi siya nagpakita ng galit. Tanging isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Nang siya'y matapos isang mahabang katahimikan ang namagitan. Si Don Ricardo ay nakatingin lang sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos dahan, kinuha ni Don Ricardo ang mga screenshot ng post ni si Terene. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinulit niya ulit at ulit. Hanggang sa mga ito'y naging maliliit na piraso ng basura. Noong una kong narinig ang mga tsismis. Nagsimula ang matanda, ang kanyang boses ay malumanay na. Ngayon, aminado ako. Nag-alala ko. Kaya, gumawa ako ng sarili kong pagsisiyasat. Nalaki ang mga mata ni Daniel. Mayroon akong mga tauhan sa ilo. Ilo, isang tawag lang. Kinumpirma nila kung sino ang iyong ina. Professor Lord de la Rama, isang babaeng may prinsipyo. Kinagalang ng lahat. Pagkatapos tumawag ako sa isang kaibigan sa village ninyo. Itinanong ko kung ano ang reputasyon ni Sten. Tumigil si Don Ricardo at umilin. Ang sabi nila, maganda, sopistikada, ngunit malamig ang puso at walang pakialam sa mga taong nasa ibaba niya. At pagkatapos patuloy niyang nakausap ko ang head ng security ng village ninyo. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa insidente noong gabing iyon na pinalayas mo raw ang asawa mo, pero ang terminong ginamit niya ay escorted out dahil sa isang domestic disturbance kung saan nasaktan ang iyong ina. Tumingin si Don Ricardo kay Daniel, at sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang isang bagay sa mga mata nito. Respeto, Daniel. Sa mundo natin maraming taong magaling magtayo ng mga gusali. Pero iilan lang ang marunong magtayo ng isang tunay na tahanan. Ang pundasyon, ang anumang matatag na estruktura ay hindi semento o bakal. Ito ay integridad. Tumayo si Don Ricardo at inilahad ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang isang lalaking handang isakripisyo ang kanyang imahe at yaman para ipagtanggol ang dangal ng kanyang ina ay hindi isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Siya ay isang taong may pundasyon. Siya ay isang taong gusto kong maging kasosyo. Nakatitig lang si Daniel sa inilahad na kamay, hindi makapaniwala. Ang kontrata. Sabi ni Don Ricardo na may isang maliit na ngiti ay tuloy na tulol. In fact, I'm thinking of doubling my investment. Nanginig ang kamay ni Daniel habang inaabot niya ang kamay ng matanda. Ang pakikipagkamay ay matatag at puno ng pangako. Hindi ito isang simpleng business deal. Ito ay isang pagpapatunay. Isang pagkilala na sa pagpili niya sa tama. Kaysa sa madali, hindi siya natalo. Sa katunayan, doon pa lang siya tunay na nanalo. Umalis si Daniel sa gusaling iyon na hindi na nakayuko. Naglalakad siyang muli ng may taas no. Ang bagyo ay hindi pa tapos, ngunit alam niyang ang kanyang pundasyon ay hindi gumuho. Ito'y mas matatag kaysa dati. Pag uwi niya, naabutan niya ang kanyang ina. Sa hardin, dinidiligan ang mga rosas na minsan na ibinagbawal sa kanya ni Catherine na hawakan. Sa pagtama ng sikat ng araw sa kanyang mukha, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakita ni Daniel si Lourdes na mumiti isang tunay payapa at malayang naniti. At para sa kanya yon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ang kontrata sa mundo. 6 na buwan nang lumipas. Ang malaki at modelong mansyon sa Ayala
alabang ay hindi na ang malamig at tahimik na museo na minsan itong naging. Ngayon ito ay isang tahanan. Ang amoy na bumabalot sa hangin ay hindi na Chanel, number 5 o mamahaling air freshener. Ito ay ang amoy ng bawang na ginigisa ng adobo na kumukulo at minsan ng dul na buong pagmamalaking niluluto ni Lourdes sa kusinang dati ipinagkait sa kanya. Ang mga granite countertop na dati walang bahid ng anumang dumi ay mayroon na ngayong maliliit at permanenteng mansa ng tuyo at patis, mga piklat ng masasayang ala at mga pagkaing inihanda ng may pagmamahal. Nang diborsyo nila ni Theron ay naging magulo at mainay. Daya ng inaasahan, kinuha nito ang kalahati ng kanilang mga liquid assets. Isang malaking halaga, ngunit para kay Daniel. Ito'y isang murang bayad para sa kalayang nakuha niya. Ang mga kaibigan na tumalikod sa kanya ay hindi na bumalik at nagpapasalamat siya para doon. Ang natira ay ang mga tunay. Isang hapon ng Sabado, umupo si Daniel sa lanay. Hawak ang isang tasa ng kape. Pinapanood ang isang eksenang hindi niya aakalaing posible 6 na buwan na ang nakalitas. Sa gitna ng hardin, kung saan dati may mga perpektong nakaayos na ornamental plants, meron na ngayong isang maliit na vegetable garden na puno ng kamatis, talong at mga halamang gamot. At sa gitna nito, nakaupo si Lourdes sa isang maliit na silya. Sa harap niya sa mga nakalatag na banig ay may 5 bata. Mula sa kanilang kapitbahayan, isang halor ng mga Pilipino-Koreano at isang batang Amerikano. Sila ang kanyang mga bagong estudyante. Ang salitang bayani, maririnig ni Daniel ang malinaw at matatag na boses ng kanyang ina ay hindi lamang para sa mga sundalong may hawak na baril. Ang isang bayani ay sino ang lumalaban para sa tama kahit na sila'y natatakot. Tulad ni Nautra Aquino na isang matandang babae lang pero tinulungan niya ang mga katipo ni Ro. Si Professor Lourdes de la Rama ay bumalik na. Nagtuturo siyang muli hindi sa isang formal na unibersidad, kundi sa ilalim ng araw ibinabahagi ang kanyang kaalaman at pagmamahal sa ay isang bagong henerasyon. Ang kanyang mga mata ay may kislap. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kumpiyansa. Ang dating nakayukong anino ay wala na. Sa lugar nito ay isang babaeng muling natagpuan ang kanyang boses at ang kanyang halaga. Tumunog ang doorbell. Si Daniel ang nagbukas. Si Camille. May dala itong isang bayong na masariwang prutas mula sa kanyang huling biyahe sa Tagaytay. At ang kanyang mamangiti ay kasing init ng sikat ng araw. Bati nito. Interrupting the class. You're just in time for merienda. Sagot ni Daniel. Ngumiti pabalik. Sa loob ng 6 na buwan, ang pagkakaibigan nila ni Camille ay dahang namukadkad at naging isang bagay na mas malalim. Walang pagmamadali, walang dilema. Tanging isang tahimik na pag-unawa at isang paggalang na hindi pa naramdaman ni Daniel dati. Nakita ni Camille ang tunay na siya hindi ang real estate mogul, kundi ang anak na nagmamahal sa kanyang ina. At nakita ni Daniel sa kanya ang isang babaeng may pundasyon, tulad ng sinabi ni Don Picardo. Tita Lourdes, aalis na po kami. Paalam ng mga bata. Pagkatapos ng klase, isang nagmamano sa matanda. Lumapit si Camille kay Lourdes at umupo sa tabi nito sa hardin. Kamusta po ang klase, ma'am? Tanong niya gamit pa rin ang maglalang na na tawag sa kanya ng mga estudyante nito noon.
Ayos naman. Sagot ni Lourdes, ang kanyang kaangniti ay abot tenga. Ang mga batang ngayon, matatalino. Kailangan lang nilang malaman kung saan sila nanggaling para malaman nila kung saan sila pupunta. Habang nag-uusap, ang dalawang babae ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap na puno si Daniel ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dinala niya ang merienda, turon na mainit, init pa, at isang pitsel ng malamig na sagot gulaman. Umupo siya, kasama nila. Ang dating hardin, na simbolo ng kayamanan at paghihiwalay ay naging sentro na ngayon ng kanilang maliit at masayang mundo. Alam mo anak, sabi ni Lourdes, tumingin kay Daniel. Noong una akong dumating dito, pakiramdam ko ay isang dayuhan ako. Isang bisita sa isang magandang bahay. Ngayon, tumingin siya sa paligid sa mga halaman sa mga batang paalis, kay Camille, at sa kanyang anak. Kayon, pakiramdam ko nakauwi na ako. Kinuha ni Camille ang kamay ni Daniel sa ilalim ng mesa. Isang maliit at tahimik na kilos ng suporta. Tinitigan ni Daniel ang eksena. Ang kanyang inang muling nabuhay. Ang babaeng unti niyang minamahal, ang tahanang muli niyang itinayo mula sa mga guho. Naisip niya ang lahat ng nawala sa kanya, ang pera, ang mga peking kaibigan, ang isang kasal na gawa sa kasinungalingan, at napagtanto niya na sa katotohanan, wala siyang nawala. Sa pagpili niya sa dignidad kaysa sa karangyaan. Sa pagpili niya sa pagmamahal kaysa sa pagkukunwari, hindi siya nawala ng isang perpektong buhay. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan. 6 na buwan, pagkatapos ng bagyo ang buhay, ay tila nanumbalik sa isang payapang ritmo. Ang proyekto ni Daniel, kasama si Don Ricardo ay naging isang malaking tagumpay. Nagpapatibay sa kanyang reputasyon, hindi bilang isang taong may kontrobersya, kundi bilang isang developer na may integridad. Ang mansyon ay naging isang tunay na kalungan, isang lugar kung saan ang katahimikan ay nagdudulot ng kapayapaan, hindi ng takot. Ang imbitasyon ay dumating sa isang makapal at mamahaling sobre, isang charity ball na inorganisa ni Don Ricardo upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang partnership at upang makalikom ng pondo para sa isang foundation ng mga scholar. Ito ay higit pa sa isang party. Ito ay isang deklarasyon, isang pampublikong pag-endorso mula sa isa sa mga pinakarespetadong tao sa industriya. Isang gabi kung saan opisyal na ibabalik ni Daniel ang kanyang pangalan. Sa gabi ng kasiyahan ng Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati, ay puno ng mga pinakamayamang at pinaka-impluensyal na tao sa Maynila. Ang mga chandelier na kristal ay kumikinang sa itaas ng mga taong nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang gown. At sweet. Pumasok si Daniela sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 taon. Hindi niya naramdaman ang mga mapanuring mata ng mga tao. Sa kanyang kanan ay si Camille, napakaganda sa isang simple, ngunit eleganteng emerald green na damit. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa kanya ng kalmadong lakas. At sa kanyang kaliwa ay ang kanyang ina, si Lourdes. Hindi na ito ang Lourdes na nakayuko at nakaduster. Ngayong gabi, suot niya ang isang pinasadyang modelong Filipina na gown. Ang kanyang kulay, abong buhok, ay nakaalo sa isang marangal na bon. Walang mamahaling alahas, aning isang parasang perlas na hikaw. Ngunit ang kanyang tindig, ang talino sa kanyang mga mata, at ang tahimik na dignidad na bumabalot sa kanya ay mas maning kaysa sa anumang diamante sa silid na yon. Handa ka na ba para dito, Nay? Pulong ni Daniel.
Mas handa pa ako sa inaakala mo, anak. Sagot ni Lord. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sinalubong sila ni Don Ricardo na may malawak na naniti. Daniel Canilol at syempre ang napakarangal na Professor de la Rama. Sabi ng matanda bahagyang yumukod bilang paggalang kay Lourdes. Ang buong gabi ay hindi magiging posible kung wala ang inyong pamilya. Habang sila'y uusap, ang mga tao sa paligid ay lumalapit bumabati nakikipagkamay. Ang dating mga bulungan ay napalitan ng mga papuri. Naramdaman ni Daniel na sa wakas tapos na ang laban. Nanalo na sila. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbati, isang pamilyar na tawa ang narinig ni Daniel mula sa kabilang dulo ng ballroom. Isang tawang matinis at pamilya. Dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay biglang bumigat. Doon nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga makapangyarihang tao ay si Catherine. Mas maganda siya kaysa dati. Ang kanyang buhok ay mas blonde. Ang kanyang damit ay isang mapangahas na pula. Na tila sumisigaw ng atensyon. Ang mga alahas sa kanyang leeg at mga braso ay kumikinang ng husto. Hindi siya mukhang isang babaeng natalo. Mukha siyang isang reyna na nagbabalik sa kanyang tono. Nakikipagtawanan siya. Nakikipaghalikan sa pisngi na parabang siya ang may-ari ng lugar. Anong ginagawa niya dito? Mahinang tanong ni Canilol. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Daniel. Hindi ko alam. Sagot ni Daniel, ang kanyang mga kamay ay bahagyang kumulong. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay biglang naglaho na palitan ng isang malamig na pangamba. Huwag mo siyang pansinin. Mahinahong sabi ni Lourdes. Tinilagay ang kanyang kamay sa braso ng anak. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Huwag nating hayaang sirain niya ang gabing ito. Sinubukan ni Daniel na sundin ang payo ng ina. Ngunit saan man siya lumingon. Tila nandoon si Catherine. Ang kanyang anino ay parang isang multo na bumabalot sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula ang programa. Si Don Ricardo ay nagbigay ng isang talumpati. Pinupuri ang proyekto at ang matatag na pundasyon ng kanilang partnership. Isang malinaw na pagtukoy kay Daniel. Mainit ang palakpakan. Ngunit bago pa man bumaba si Don Ricardo, isang kamay ang pumigil sa kanya. Si Catherine. Ngumiti siya ng matamis sa matanda. Don Ricardo, kung maaari po may ilang salita lang akong gustong sabihin. Sabi niya, sa isang boses na puno ng peting pagpapakumbaba. Nagulat ang lahat, maging si Don Ricardo. Ngunit sa harap ng daang tao, wala siyang magawa kundi ibigay ang mikropono. Umakyat si Catherine sa entablado, ang bawat akbang ay kalkulad. Umarap siya sa madla, ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng kalungkutan at katapad. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula siya. Nais kong pasalamatan si Don Ricardo sa pag-imbita sa akin sa napakagandang gabing ito at sa pagkakataong makita muli ang pamilya. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa silid at huminto sa kanilang mesa. Ang lahat ng mga mata ay sumunod. Nais kong batiin ang aking dating asawa, si Daniel de la Rama sa kanyang tagumpay. Nagkaroon ng isang sandali ang katahimikan na parabang pinapakiramdaman niya ang reaksyon ang mga tao. Pagkatapos ang kanyang tingin ay bumaling kay Camille. At syempre, patuloy niya ang kanyang boses ay bahagyang nabasag na parang nagpipigil ng luha. Nais ko ring batiin ang babaeng naging sandalan niya sa mga panahong mahirap para sa aming dalawa. Isang nakabibing katahimikan ang bumalot sa ballroom.
Ang mga tinidor at kutsilyo ay huminto sa paggalaw. Ang mga bulungan ay namatay. Alam niyo, sabi ni Catherine, tila nakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan. Marami ang hindi nakakaalam sa tunay na kwento. Marami ang humusga. Ngunit ang pag-ibig hindi ba ay isang misteryosong bagay. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Camille. Isang tingin na puno ng pait at isang mapanirang awa. Kaya naman nais kong gamitin ang pagkakataong ito. Sabi niya, itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat upang opisyal na batiin si Daniel at ang babaeng umaliw sa kanya. Nang napakabilis matapos akong itaboy mula sa aming tahanan. Ang inyong pag-ibigan ay tunay na isang inspirasyon sa kung paano maging mabilis sa lahat ng bagay. Ang huling mga salita ay ibinato niya na parang isang bombang sumabob sa katahimikan. Walang direktang akusasyon, ngunit ang implikasyon ay malinaw, matalin, at nakamamatay. Kahihiyan. Isandalo. Isang taksil na asawa, at isang oportunisang kabit. Ang buong silid ay napuno ng nakabibing katahimikan. Ang lahat ng mga mata, na dati puno ng paghanga ay ngayon nakatutok kay Daniel at higit sa lahat, kay Camille. Puno ng pag-uusisa, paghuhusga, at panunumba. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang bumalik. Ito ay nagkatawang tao sa entablado at sinisila ang lahat sa kanyang dinadaanan. Ang katahimikan sa ballroom ay parang isang pisikal na bagay. Mabigat na suffocating. Si Camille ay nakaupo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kulay ng kanyang esmeraldang danit ay biglang naging salungat sa pamumutla ng kanyang mukha. Ang bawat tingin, bawat bulong, ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang atake ni Catherine ay perpekto sa kalupitan nito. Hindi ito isang direktang suntok, kundi isang laso na dahang kumakalat sinisira ang kanyang reputasyon sa harap ng mundo. Siya ang kabit. Siya ang dahilan. Iyon ang hatol sa mga mata ng lahat. Daniel. Pulong ni Camille ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Isang aalag na galit ang bumalot kay Daniel. Ang protektahan ng mga mahal niya sa buhay, ang tanging nasa isip niya. Agad siyang tumayo, ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na tunog sa sahig. Nagsimula siyang maglakad patungo sa entablado, ang kanyang mga mata ay nanlilisik handang harapin ng demonyo. Ngunit si Catherine, na parang isang bihasang manlalaro ng ajedrez, ay nakita ang kanyang kilos. Ngumiti siya sa mikropono. "Oh, Daniel darling, huwag kang mag-alala." Sabi niya sa isang boses na nagpapanggap na nag-aalala, ngunit puno ng panunuya. "Naihan ko kung bakit ka nagmadaling maghanap ng bagong masasandalan. Alam ko kung gaano kahirap." Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Lourdes na nakaupo pa rin, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng Silya. "Siguradong napakahirap para sa'yo na alagaan ng isang ina na kung may mga problema sa pag-iisip." Patuloy ni Catherine, ang bawat salita ay maingat na pinili para magtanim ng duda. Ang kanyang pagkalimot, ang kanyang mga biglaang pagsilakbo ng galit. "Ako mismo ang nakaranas niyan, kaya't naiintindihan kita. Ito ay isang master stroke ng kasamaan. Isang bala, dalawang target." Hindi lang si Camille ang nasira, kundi pati na rin ang kredibilidad ni Lourdes. Uling binuhay niya ang kasinungalingan na si Lourdes ay isang matandang may sira sa ulo, na ginagawang ang lahat ng ginawa ni Daniel ay hindi isang kilos ng pagtatanggol, kundi isang kilos ng isang anak na hindi na makayanan ang kanyang may sakit na ina.
Ang mga mabulungan sa paligid ay lumakas. Ang mga tingin ng awa ay napalitan ng intindi para kay Teren. Napatigil si Daniel sa kanyang paglalakad. Paano niya lalabanan ng isang halimaw na napakagaling magbalat kayo bilang isang biktima? Ano mang sabihin niya ngayon, ay magmumukhang isang galit na pagtanggi niya ang epekto nito sa kanyang ina. Ang mga balikat ni Lourdes ay nagsimulang manginid. Ang dignidad na buong gabi niyang dala ay tila unting gumumo. Ang mga multo ng 6 na buwang aapi, ang mga sigaw, ang iinsulto, ang pakiramdam ng pagiging walang halaga ay bumabalik para muli siyang lunurin. Si Catherine ay nagtatagumpay. Ang kanyang nangiti ay halos hindi nakikita, ngunit naroon ito sa kislap ng kanyang mga mata. Ito na ang kanyang huling paghihiganti, at mas matamis pa ito kaysa sa inakala niya. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng kanyang paninginig, itinaas ni Lourdes ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanyang anak na nakatayo sa gitna ng silid. Walang magawa. Tumingin siya kay Camilo na nakayuko, wasak, puso, at tumingin siya kay Catherine na nakatayo sa entablado, nadadalak sa kanilang pagkasira. At sa sandaling iyon, ang takot sa loob ni Lourdes ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ina na nakikitang sinasaktan ang kanyang mga anak. Ang professor sa loob niya ay muling nabuhay. Ang babaeng humarap sa daang estudyante na nagturo tungkol sa katapangan at prinsipyo ay muling nagising. Dahan, ngunit may matatag na determinasyon, tumayo si Lourdes. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang inaasahan ng lahat ay isang eksena. Isang matandang babae na iiyak o hihimatayin. Naglakad siya, ang kanyang mga hakbang ay hindi nanginginig. Bawat hakbang ay isang pagbawi sa kanyang dignidad. Nilagpasan niya si Daniel. Hinawakan niya ang braso nito at marahang pinisil isang tahimik na mensahe. Ako na ang bahala dito, anak. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa entablado. Ang mga tao ay humawi para bigyan siya ng daan na para mang isang reyna ang dumaraan. Huminto siya sa paanan ng entablado. Tumingala kay Catherine, na ngayon ay may bahid ng pagkalito sa kanyang mukha. Ang boses ni Lourdes ay mahina. Bahagyang naninginig sa simula, ngunit malinaw na narinig sa buong silid dahil sa matinding katahimikan. Pinibining ni Terayan. Sabi niya, ang formal na tawag ay isang matalim na sampal. Pagkatapos ng iyong magandang talumpati, maaari rin ba akong huniram ng ilang sandali? Isang mapangdasar ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Terayan. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Hayaan ng matandang babae na magsalita. Hayaan niyang ipahiya ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Inabot niya ang mikropono kay Lourdes na may kasamang matamis at mapagkunwaring ngiti. Podcast data, the stage gesturers. Umakyat si Lord sa entablado, ang kanyang mga kilos ay dahan, ngulit puno ng layunin. Hindi siya tumingin kay Terayan. Hindi rin siya tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madla, sa mga mukha ng mga taong humumusga, at lalo na kay Don Ricardo, na nakatayo sa gilid, ang mukha ay isang seryosong maskara. Huminga siya ng malalim, ang mikropono ay nasa kanyang mga kamay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon
Ang boses ng isang professor na sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Hindi po ako sanay sa mga ganitong pagtitipon. Ang mundo ko po ay nasa loob ng silid-aklatan at sa harap ng pisara. Sinabi po ni Biniling Catherine na ang pamilya namin ay may problema. Ama po siya. Isang bulungan ang kumalat sa magla. Maging si Daniel ay nagulat. Ang problema po namin, patuloy ni Lord, ay nagmula kami sa probinsya kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa tatak ng kanyang damit, kundi sa bigat ng kanyang salita. Ang problema po namin ay naniniwala kami sa pagtatrabaho ng marangal at sa pagtanaw ng utang na loob. Marahil po sa mundo ng iba ang mga ito ay tunay ng isang malaking problema. Ang mga salita ay simple, ngunit ang bigat nito ay naramdaman ng lahat. Ito ay hindi isang pagtatanggol. Ito ay isang pagpapahayag ng prinsipyo. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Camille na nakatingin sa kanya ng may luha sa mga mata. Tinawag niya si Binibining Camille na pamalit. Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay lumambot. Sasabihin ko po sa inyo kung ano ang kanyang pinalitan. Tumingin siyang muli sa madla. Pinalitan niya ang panlalait ng paggalang. Pinalitan niya ang mga sigaw sa pasilyo ng mga mainit na uusap sa hardin. Pinalitan niya ang mga pintong isinasara ng malakas ng isang yakap na laging bukas. Kung ang tawag po doon ay pagiging pamalit, kung gayon, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagdating niya sa aming buhay. Ang papuri ay napakalinaw at napakatapat na walang sinuman ang maaring magduda sa sinseridad nito. Ang imahe ni Camille bilang isang oportunista ay biglang nabura, napalitan ng imahe ng isang tagapagligtas. Sa huli humarap si Lourdes sa direksyon ni Claren, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa madla. Ngayong gabi po, sabi niya, ang kanyang boses ay tumatag at nagkaroon ng bigat ng isang pinal na hatol. May natutunan akong isang mahalagang aral. Ang tunay na katayuan sa buhay ay hindi nagmumula sa yaman na iyong iniipon o sa mga pangalang iyong nakakasalamuha. Ang tunay na katayuan ay nagmumula sa kung paano mo tratuhin ng mga taong wala nang maibibigay sa iyo. Huminga siya ng malalim para sa kanyang huling mga salita. At sa aspetong iyon, mga Ginoo at Binibini. Sabi niya, ang kanyang boses ay umaling awid. May mga tao sa ating paligid na sa kabila ng kanilang kaanyaan ay tunay na mga pulubi. Isang nakabibing katahimikan ang sumunod. Walang sinumang gumalaw, walang sinumang huminga. Ang mga salita ni Lourdes ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang katotohanang ibinagsak niya sa kanilang lahat. Pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang palakpak. Si Don Ricardo. Tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at nagsimulang pumalakpak, dahan-dahan. Sa simula, pagkatapos, ay mas malakas. Pagkatapos, ay may isa pang sumunod, at isa pa. Hanggang sa buong silid, maliban sa iilang kaibigan ni Catherine, ay napuno ng isang malakas at taos-pusong palakpak. Hindi ito palakpak para sa isang magandang talumpati. Ito ay palakpak para sa katapangan, para sa dignidad, para sa isang inang ipinagtanggol ng kanyang pamilya gamit ang tanging sandata na mayroon siya ang katotohanan. Si Catherine ay nakatayo sa intelal. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap niya. Natalo siya hindi ng sigaw o ng gulo, kundi ng tahimik na lakas ng babaeng pinakahinamak niya. Ang lipo ang sinubukan niyang gamitin bilang sandata, ay siya ngayong humahatol sa kanya.
nakita niya si Don Ricardo na sumenya sa dalawang security guard. Walang salita, walang kumprontasyon. Tahimik silang umakyat sa entablado at magalang na sinabi kay Theron, "Mom, this way please." Ito ang huling pagpapahiya. Ang pagtataboy hindi mula sa isang bahay, kundi mula sa mundo na pinakamahalaga sa kanya habang siya'y inilalabas. Walang sino ang tumingin sa kanya. Para sa kanila siya ay naging indisible. Pumaba si Lord sa entablado at sinalubong ng niyakap ng kanyang anak at ni Kaniel. Ang mga maluha ay dumaloy sa kanilang mga pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa at tagumpay. Huling eksena. Ilang araw pagkatapos ng gabing iyon, sa harlin ng kanilang tahanan, ang hangin ay payapa. Si Daniel, Lord at Kaniel ay tahimik na nakaupo, umiinom ng siya habang papalubog ang araw. Walang uusap tungkol sa nangyari. Hindi na kailangan. Inawakan ni Daniel ang kamay ni Kaniel. "Salamat." Ulong niya. Ngumiti si Kaniel. Walang dapat ipagpasalamat. Pamilya tayo. Tumingin si Daniel sa kanyang ina, na tahimik na pinapanood ang mga ibon sa puno. Ang mga linya ng pag-aalala sa mukha nito ay tila nabawasan. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay wala na. "Inay ko," sabi ni Daniel. "Salamat po." Tumingin si Lord sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang kapantay. "Huwag kang magpasalamat sa akin, anak. Nagpapasalamat ako sa iyo." Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. "Dahil tinuruan mo akong muli kung paano tumayo ng tuwid." Ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng gintong kulay sa kanilang hardin. Ang bahay na minsan ay naging isang bilangguan ay naging isang tunay na kanlungan. Nasubok na ito ng ulan ng bagyo at ng apoy, at sa wakas ito ay matatag na